bang matindi ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isang lalaki ang nagparachute pababa at lumapag sa isang buhangin na burol sa gitna ng disyerto ng Morocco. Naglakad siya pababa sa patag na bahagi ng lupa habang ginagamit ang kanyang binoculars upang makita ang isang sasakyang papalapit sa kanya. Sinusundo pala siya nito, at sumakay siya sa kotse na minamaneho ng isang tahimik na lalaking Moroccan. Binuksan niya ang isang malita na naglalaman ng iba't ibang pekeng pagkakakilanlan, mga dokumento, pera, at maging ilang baril na nakatago sa ilalim. Sinabi ng driver kay Max sa wikang French ang mga instruksyon kung paano niya mahahanap ang kanyang nakaayos na asawa sa bayan. Ibinaba si Max sa lungsod ng Casablanca, Morocco. Pumasok siya sa isang mamahaling gusali at tumingin-tingin sa paligid ng maraming tao. Sa wakas, nakita niya ang kanyang dapat na asawa, na lumingon at nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito ng malawak at sinalubong siya nang nakabuka ang mga braso. Ang pangalan niya ay Marian Beausesure, ngunit gumagamit siya ng pekeng pangalan at ipinakilala rin si Max sa kanyang grupo ng mga kaibigan gamit ang pekeng pangalan nito. Hindi pa sila kailanman nagkikita noon, ngunit perpektong ginampanan ni Marian ang papel ng isang asawang umiibig na namimiss ang kanyang asawang naninirahan sa Paris. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam silang dalawa sa dahilan na magpapalipas sila ng isang madamdaming gabi na magkasama. Naglakad sila papunta sa kotse kung saan mas maagang itinago ni Max ang kanyang mga bagahe at nagsimulang magmaneho pauwi. Maayos na ipinakilala ng dalawang undercover agent ang kanilang sarili. Binanggit ni Max na narinig na niya si Marian at tinanong kung ano ang nangyari at bakit nabuwag ang resistance group nito. Tumanggi siyang sagutin ang anumang tanong na walang kinalaman sa kanilang kasalukuyang misyon kaya nilipat ni Max ang usapan. Dito natin nalaman na si Marian ay isang napakahusay at masusing undercover agent. Dumating sila sa apartment ni Marian at agad na niyang isinusuot ang kanyang pekeng personalidad dahil may ilang kapitbahay na nagmamasid sa kanila. Pumasok sila sa simpleng apartment at inayos ang kanilang matutulugan. Binanggit ni Maria na ipinakilala niya si Max bilang isang taga-Paris, ngunit napakasama ng Parisian accent nito. Matapos magkwentuhan ng ilang sandali, umakyat si Max sa bubong at minasdan ang madilim na skyline ng Casablanca. Hindi nagtagal, sumunod ang kanyang pekeng asawa. Tinuruan siya nito kung paano dapat kumilos habang tinatanong kung ano ang plano niya kapag tuluyan nang natapos ang digmaan. You're very thorough. That's why I'm still alive. We're married, why would we laugh? Kiss me. Look, the lovely Madame Petit in apartment 7. Kinabukasan, pumunta sila sa isang bistro matapos ang sermon sa simbahan upang kumain ng magaang pagkain. Habang tumitingin sa paligid, napansin ni Max na may isang German officer sa likuran niya. Sinabi niya kay Maria na ang opisyal ay isang taong minsang nag-interrogate sa kanya sa Marseille, at sa tingin niya ay nakilala siya nito. Nang pumasok ang opisyal sa gusali, kumuha si Max ng isang pirasong tinapay at sinundan ito. Tama ang kanyang hinala dahil tumatawag ang opisyal sa pulisya upang i-report si Max. Bago pa ito makapagsumbong, biglang pumasok si Max at sinakal siya, saka isiniksik ang piraso ng tinapay sa lalamunan nito upang magmukhang nabulunan hanggang mamatay. Nang mawala ang hadlang na iyon, nagtungo ang magkapareha upang makipaghapunan sa mga kaibigan ni Marian. Iniwasan nilang maipakilala si Max sa isang taga-Paris upang hindi mabuking ang kanyang pagkukunwari, at nagpatuloy silang uminom sa rooftop ng gabing iyon. Muling tinanong ni Max kung bakit nabigo ang operasyon ng unit nila sa Paris. Ipinaliwanag ni Maria na pinabayaan ang kanilang resistance group at hinayaang mamatay, ngunit nakatakas siya habang pinaslang ang iba pa nilang kasamahan. Kinabukasan ng umaga, nagtungo ang mga ahente sa disyerto upang magsanay sa pagbaril. Nang ibigay ni Max ang baril kay Marian, tila nahirapan ito sa mekanismo ngunit tumanggi sa kanyang tulong. Pagkatapos nito, pinag-usapan nila ang kanilang misyon na patayin ang ambasador sa isang party. Mukhang bahagyang nagduda si Max sa kakayahan ni Marian sa paghawak ng baril. Habang kumakain ng tanghalian sa bahay, ibinaba ni Marian ang mga butones ng kanyang polo at sinabing sinusubukan niya si Max, tulad ng pagsubok nito sa kanya gamit ang baril. Both know people who fuck each other, and they fucked up and now they're fucking dead.
The mistake people make in these situations isn't working. It's feeling. Dumating na rin sa wakas ang oras upang makilala ni Max si Hobart. Nagmaneho siya papunta sa German Embassy kung saan nakapasok si Marian bilang isang manggagawa. Pumasok sila sa opisina ni Hobart at isinagawa ang plano ayon sa napagkasunduan. Nagkunwari si Max na mas gusto niyang pumunta sa isang poker game kaysa sa party, bagay na ikinatuwa ni Hobart dahil mahilig ito sa sugal. Nagpagawa ito ng isang simpleng pustahan sa baraha upang makuha ni Max ang kanyang imbitasyon, at mabuti na lamang ay nakuha nila ang tiket papasok. Ngunit bago sila pinayagang umalis, sinabi ni Hobart kay Max na isulat ang chemical formula ng phosphate. Ginawa niya ito upang tiyakin kung totoo ang pagkakakilanlan ni Max bilang isang lalaking nagtatrabaho sa industriya ng phosphate. Sa kabutihang palad, pumasa si Max sa pagsubok dahil handa siya ng mabuti. Nang gabing iyon, muli na namang nasa rooftop si Max nang umakyat si Marian upang samahan siya at sabihing hindi siya makatulog. Iminungkahi ni Max na pumunta sila sa disyerto upang panoorin ang pagsikat ng araw. Habang tinatanglawan ng banayad na liwanag ang mabuhanging tanawin, iniisip ng dalawa kung makakaligtas pa ba sila matapos ang misyon mamayang gabi. Hindi maliit ang posibilidad na mamatay sila, at tila nakabitin ang kamatayan sa kanilang paligid. May paparating na sandstorm kaya bumalik sila sa kanilang sasakyan. Habang unti-unting nilalamon ng buhangin at hangin ang paligid nila, nagpadala sila sa matinding damdaming namamagitan sa kanila. Ayon sa plano, nagtungo ang magkapareha sa party ng German ambassador. Habang kinakabahan na naghihintay sa diversion attack, hindi maalis ni Max ang tingin niya sa kagandahan ni Marian bago niya ito hinalikan. Matapos batiin si Hobart at ang mga kaibigan ni Marian, dumating ang ambassador upang magbigay ng pambungad na talumpati. Bigla nilang pinagbabaril ang ibang German soldiers na humaharang sa kanilang pagtakas mula sa lugar. Hindi makapaniwala si Marian na pareho silang nakaligtas sa misyon, at dahil sa matinding tibok ng damdamin, hiniling ni Max na sumama siya sa London at pakasalan siya. Makalipas ang 3 linggo sa London, tinawag si Max sa opisina ng kanyang boss na si Frank Heslop. Inanunsyo ni Frank na si Marian ay sumailalim na sa pagsusuri ng Special Operations Executive at pinayagan ng makapasok sa London. Labis ang saya ni Max na muling makasama ang babaeng kanyang minahal, ngunit nagbigay ng babala si Frank Heslop na kadalasang nabibigo ang mga pag-aasawang nabuo habang nasa misyon. Hindi nito napigilan si Max na pakasalan si Marian sa isang simpleng kasalan at ipagdiwang ito kasama ang kanyang mga kaibigan sa pub. Naroon din ang kanyang kapatid na si Bridget upang makisaya. Masayang-masaya ang bagong kasal, lalo na nang mabuntis si Marian. Makalipas ang ilang buwan, matinding pambobomba ang naranasan sa London habang nanganganak si Marian. Sa gitna ng malalakas na sirena at pagbagsak ng mga durog na bahagi ng ospital dahil sa bomba, isinilang niya ang kanilang magandang anak na si Anna. Kalaunan ay bahagyang humuhupa ang kaguluhan, at makalipas ang 1 taon, nanirahan ang maliit na pamilya sa lugar ng Hampstead sa Hilagang London. Naging tahimik at pangpamilya na ang buhay ni Max, nagigising siya tuwing umaga sa banayad na sikat ng araw na tumatama sa mukha ng kanyang asawa. First weekend off in 57 days. Noong araw na iyon, plano nilang mamitas ng kabute sa kagubatan para sa gagawing stroganoff ni Marian kinabukasan. Kaya iniwan muna nila si Anna sa babysitter at nagtungo sa gubat. Kitang-kita na hindi pa rin nawawala ang pagmamahalan at pagnanasa nila sa isa't isa. Pagkauwi nila, nakatanggap si Max ng tawag mula sa kanyang opisina at pinapapunta siya roon. George is in your office. Sinalubong siya ng kanyang katrabaho na si George, na nagsabing may opisyal mula sa Special Operations Executive na gustong makipagkita sa kanya ng pribado. Naglakad ang Canadian pilot papunta sa opisina ng Special Operations Executive at nadatnan doon ang opisyal pati na rin si Frank. Sa malamig nitong pag-uugali, sinabi ng opisyal ng Special Operations Executive kay Max na pinaghihinalaan nilang si Marian ay isang German spy mula pa noong una. We believe your wife is a German spy.
Seriously, Frank, who is this? I'm a rat catcher. Ayon sa kanila, may naharang silang napakasikretong impormasyon ng Britain na ipinapadala mula London papuntang Germany, at isang babae ang pinagmulan ng impormasyong iyon. Do you ever speak to your wife about your work? May I speak? My wife is Marianne Beauséjour. We met in Casablanca. She gave birth to my child, for Christ's sake. May teorya sila na namatay na si Marianne Beauséjour noong pinaslang ang kanyang resistance group sa Paris, at isang German spy ang binigyan ng kanyang pagkakakilanlan at ipinadala sa Casablanca kung saan walang nakakakilala sa tunay na mukha ni Marianne para sa isang lihim na misyon. Hindi makapagsalita si Max at hirap paniwalaan ang kanyang naririnig. No. Inutusan siya ng opisyal na isagawa ang isang blue dye test. Magpapadala sila ng pekeng impormasyon sa pamamagitan ng isang tawag kay Max, at kailangan niya itong isulat sa lugar na mababasa ni Marianne. Kapag nahuli nilang naipadala ang impormasyong iyon sa Germany pagkatapos ng weekend, malalaman nilang isa nga siyang German spy. Kapag napatunayang totoo iyon, kailangang si Max mismo ang pumatay kay Marianne o haharap siya sa kasong high treason mula sa gobyerno at maaari ring mahatulan ng kamatayan. Matapos matanggap ang mga utos, umalis si Max sa opisina na nalilito at hindi makapag-isip ng maayos. Pagdating sa bahay, sinubukan niyang kumilos ng normal sa harap ni Marianne ayon sa utos, ngunit nahirapan siya. Mukhang wala namang napansin si Marianne dahil abala ito sa paghahanda para sa party na i-host nila kinabukasan ng gabi. Nang gabing iyon bago matulog, habang natutulog ang kanilang anak at naghahanda si Marianne para matulog, balisa na hinihintay ni Max ang tawag na magbibigay ng pekeng impormasyon. Umakyat si Marianne sa kama at nilalandi si Max upang mapalapit ang loob nito, ngunit naputol iyon nang dumating ang inaasahang tawag. Sinunod ni Max ang utos at isinulat ang impormasyon sa isang papel sa tabi ng kama habang patuloy siyang inaasar ni Marianne. Sa wakas, ibinaba niya ang telepono at nakipaghalikan at naging malapit sa kanyang asawa habang patuloy pa ring magulo ang kanyang damdamin. Kahit matapos ang lahat ng iyon, wala pa ring palatandaan na tiningnan ni Marianne ang impormasyon. Naniniwala pa rin si Max na inosente si Marianne. Kinabukasan, tinanong ni Marianne kung bakit nakasuot ng uniforme si Max gayong day off naman nito. Sinabi niyang kukuha siya ng whiskey mula sa airbase para sa party mamayang gabi. Sinabi rin niya rito na magkita sila mamaya sa pub upang kunin ang mga beer. Bago umalis, kinuha ni Max ang papel na may nakasulat na pekeng impormasyon at inilagay iyon sa kanyang briefcase. Una siyang nagtungo sa bahay ng kanyang kapatid upang imbitahan ito sa party ni Marianne mamayang gabi. Pakiramdam ng kanyang kapatid ay may mali kay Max kaya sinabi niya rito ang tungkol sa blue dye test, kahit ipinag-utos ng Special Operations Executive na panatilihin itong lihim. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa military hospital habang dala ang larawan ni Marianne. Bumisita siya sa isang lalaking nagngangalang Guy Sangster, na minsang iniligtas ni Marianne noon. Si Guy, na ngayoy puno ng pait at sama ng loob dahil sa kanyang sinapit, ay nagtanong sa dati niyang kasamahan kung ano ang kailangan nito. Hiniling ni Max na kumpirmahin niya ang pagkakakilanlan ni Marianne gamit ang larawan, ngunit sa kasamaang palad ay nabulag si Guy dahil sa matinding pinsalang natamo niya sa digmaan. Gayunpaman, sinabi niya na ang kapwa resistance fighter ni Marianne na si Paul Delamere ay patuloy pa ring kumikilos sa bayan ng Dieppe. Matapos makuha ang impormasyong iyon, nagtungo si Max sa airbase upang kunin ang whiskey na ipinangako niya sa kanyang asawa. Ngunit hinanap din niya ang pilotong naatasang maghatid ng mga supply sa resistance group sa Dieppe. Ang piloto, isang batang lalaki na nagngangalang Adam Hunter, ay sumusuka dahil sa sobrang kaba para sa kanyang unang misyon sa likod ng linya ng kalaban. Wala nang pakialam si Max rito at inatasan niya si Adam na hanapin si Paul sa landing strip at itanong kung si Marianne ba ang nasa larawan. Bago ito umalis, binigyan pa niya ng kaunting pampalakas loob ang batang piloto. Who are you thinking about? My mother. Don't. Think about your father. He's proud of you. Yes, sir. Sa wakas, dumating si Max sa pub kung saan naghihintay sa kanya si Marianne. Habang hinihintay nila ang in-order nilang beer, sinabi ni Marianne na tila kakaiba si Max habang magkasama sila noong nakaraang gabi. In bed, it felt different. Good. Pagsapit ng gabi,
na puno ng kanilang mga kaibigan at kasamahan ang bahay ng mag-asawang Veytan at nagsaya sila sa party. Sa gitna ng kasiyahan at mga lasing na kabataan, patuloy pa ring binabantayan ni Max ang kilos ng kanyang asawa. Habang tinitingnan niya si Anna, nilapitan siya ni George at may sinabi itong naging dahilan upang pagdudahan ni Max ang tunay na intensyon ng Special Operations Executive. I've been briefed that you're operational, but as a friend I ought to just give you a word of warning. They would test you somehow. Test. Hindi nagtagal, nagulat ang mag-asawa sa pagdating ni Frank Heslop dahil akala nila ay magiging abala ito upang makadalo. Ngunit hindi talaga pumunta si Frank upang magsaya sa party. Dinala niya si Max sa likod bahay kung saan kinompronte niya ang kanyang tauhan. Alam ni Frank na sinusubukan ni Max na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Marian kina Guy at Paul, bagay na labag sa utos ng opisyal ng Special Operations Executive. Ibinunyag din niya na si Adam, ang batang piloto, ay napatay ng mga German soldier dahil naghihintay ito sa sagot ni Paul. Dahil dito, nakaramdam si Max ng matinding pagsisisi. Is this a game? A game? I was just saying to Max that he's taken to office like. Come on, honey, let's dance. I asked Bridget if there was something wrong with you, and she said you were fine. She's not trained to lie like you and me. Kaya lalo siyang naging maingat sa bawat kilos ni Marian. Nang makita niyang tila seryosong nakikipag-usap ito sa isang lalaki, nilapitan niya ang dalawa at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Marian na isa itong alahero na sinusubukang magbenta sa kanya ng diamond brooch, ngunit hindi kumbinsido si Max. Sinundan niya ang lalaki at nagtanong ng isang panlinlang na tanong, ngunit tila nagsasabi naman ito ng totoo. I do have some beautiful earrings I can offer you a very good price. Good night. Good night. Biglang naputol ang party dahil sa airstrike ng mga German sa himpapawid sa itaas ng bahay. Binalaan ni Frank Heslop si Max na manatili lamang at hintayin kung ano ang mangyayari bago ito umalis sa lugar. Hindi dapat tatamaan ng mga bomba ang kanilang neighborhood dahil malayo ito, ngunit nang mapabagsak ang isa sa mga eroplanong German, diretso itong bumagsak patungo sa bahay nila. Mabilis na tumakbo si Max papunta kay Marian at agad silang naghanda sa magiging impact. Sa kabutihang palad, bahagya lamang nitong nalampasan ang bahay at bumagsak sa isang bakanteng lote. Will you get rid of everyone? Kinaumagahan, nagkaroon ng picnic ang maliit na pamilya habang ang kanilang mga kapitbahay ay naglalaro malapit sa bumagsak na eroplano. Nang gabing iyon, muling kumuha si Max ng litrato ni Marian bago ito nagpaalam at nagtungo sa base. Nilapitan niya ang piloto na dapat lilipad papuntang Dieppe at inaako niya ang tungkulin nito. Ligtas na nakalapag si Max sa Dieppe habang ginagabayan ng mga resistance member sa dilim ng gabi. Tinanong niya kung nasaan si Paul, at sinabi nilang nakakulong ito dahil sa sobrang paglalasing noong gabing iyon. Dahil desperado siyang makakuha ng sagot, hiniling ni Max sa resistance group na samahan siya sa kulungan. Pinasok nila iyon at tinutukan ng baril ang gwardya. Natagpuan ni Max si Paul at pilit itong ginigising upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Marian. Ngunit lasing na lasing si Paul at basta na lamang sumasang-ayon sa kahit anong sabihin ni Max. Tiningnan ni Paul ang larawan at sinabing si Marian nga iyon, ngunit bago umalis si Max, nabanggit ni Paul na minsan niyang narinig si Marian na tumutugtog ng La Marseillaise sa piano sa harap ng mga German soldier. Dahil sapat na ang impormasyong nakuha nila, napilitan si Max at ang resistance group na lumaban sa ilang Nazi soldiers na dumating sa kulungan. Sa kabutihang palad, nagawa nilang makatakas at mapatay ang mga sundalo. Pagsikat ng araw kinaumagahan, bumababa si Marian mula sa silid at nadatnan ang kanyang asawa na nakaupo sa maliit nilang hapagkainan. Mukha itong pagod at lupaypay kaya tinanong niya kung ano ang problema. Sa halip na sumagot, sinabi ni Max na ihatid muna niya si Anna sa nani at sumama sa kanya papunta sa saradong pub. Dinala niya si Marian sa piano at inutusang tugtugin ang La Marseillaise upang patunayan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit nanatili lamang siyang tahimik. I want you to play La Marseillaise. Now you've asked me some strange things. Play.
Inamin ni Marian na gumagamit siya ng pekeng pagkakakilanlan at nagbibigay siya ng impormasyon sa mga German dahil pinagbantaan nila ang kaligtasan ni Anna. The message, did you send it? Habang lumuluha, sinabi niyang totoo ang pagmamahal niya kay Max. Totoo rin ang nararamdaman nito para sa kanya, kaya ibinunyag niya ang utos ng Special Operations Executive na malapit nang ipatupad. Nagplano ang mag-asawa na tumakas palabas ng bansa kaya gumawa sila ng paraan. Pumunta sila sa bahay ng nani, na kalaunan ay nalaman nilang handler pala ni Marian mula sa mga Nazi. Binaril ito ni Max at kinuha nila si Anna. Pagkatapos, nagtungo sila sa tindahan ng Alahiro, ang lalaking tinanong ni Max noong party. Tama pala ang kutob ni Max dahil handler din ito ni Marian. Naiwan si Marian sa kotse kasama si Anna habang may dalang baril si Max papasok sa loob. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa base habang puno ng tensyon dahil hindi nila alam kung naipaalam na sa mga gwardya ang tungkol sa kanilang pagtataksil. Sa kabutihang palad, pinapasok sila, at agad nagtungo si Max sa landing strip kung saan nakaparada ang mga eroplanong panghukbo. Iniwan niya ang sasakyan at sumakay sa isa sa mga eroplano habang sinusubukang paandarin ang makina. Nanatili naman si Marian sa kotse habang mahigpit na yakap si Anna at paminsan-minsang lumilingon sa likuran upang tingnan kung may humahabol sa kanila. Ayaw umaandar ng eroplano at paulit-ulit na pumapalya ang makina habang napapansin ni Marian ang ilang sasakyang mabilis na papalapit sa kanila. At nang magsisimula na sanang umaandar ng maayos ang makina, biglang hinaharangan ng isa sa mga sasakyan ang propeller nito. Lumabas si Frank Heslop mula sa isa sa mga sasakyan at sinabi kay Max na tapos na ang lahat at sumuko na siya dahil nahaharap na siya ngayon sa kasong high treason. Sinubukan niyang makiusap sa kanyang boss na kaibigan din niya, ipinaliwanag na pinagbantaan ng mga Nazi si Marian gamit ang buhay ni Anna kung hindi ito susunod sa kanilang mga utos. Ngunit iginiit ni Frank na ang pagtataksil ay pagtataksil, at kailangang si Max mismo ang pumatay kay Marian kung nais niyang mabuhay. Habang nagtatalo ang dalawang lalaki sa labas, tahimik na nagpasya si Marian sa loob ng kotse. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak at hinalikan ito bago marahang ihiga sa upuan at lumabas ng sasakyan. Tinawag niya si Max habang lumuluha at sinabi rito na mahal niya ito at alaga ang mabuti ang kanilang anak. Wasak na wasak si Max habang tinatakpan ng kanyang coat ang katawan ni Marian at tuluyang napaiyak. Samantala, inutusan ni Frank ang lahat ng nasa lugar na iulat na si Max ang pumatay kay Marian upang maligtas siya. Nagtapos ang pelikula sa liham ni Marian para kay Anna, na isinulat niya ilang sandali bago siya namatay. Sinabi niya sa kanyang anak na mananatili siyang mapagmahal nitong ina. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro.